DZRH, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyong mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tenorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lipo, magandang hapon Pilipinas at welcome po sa ating palatuntunang Paaralang Bayan sa Himpapawid. At mga kaibigan, kapag napag-uusapan po natin ang kapayapaan at kaunlaran, ang tunay na susi po ay ang edukasyon. Diba? Inobasyon at agham. Kapag ang isang komunidad po ay may access sa malinis na tubig, pangkabuhayan at modernong kaalaman, yan po nag-uumpisa ang tunay at pangmatagalang pagbabago.
Ngayong hapon po, isang napakadakilang pilantropo, dalubhasa, chairman ng Philippine Foundation for Science and Technology or PFST at former DOST Secretary pang ating makakasama. Siya po ay walang iba kundi si Professor Fortunato Boy de la Peña. Okay? So pag-uusapan po natin ang tagumpay ng Science for Peace Program at kung paano binabago ng agham at inobasyon ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya't diyan lang po kayo at tayo po ay magsasama sa loob po ng 60 minuto. Okay? So, ako po muli si Melly Tenorio, mga kaibigan. At syempre yung ating mga kaibigan sa technical side ay ating kasama si Joy, si Rolly at si Tess, ang ating pong EP. Okay, so magandang hapon, Professor or Sec Boy. Kamusta ka na? Magandang hapon, Melly, at sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po. Alright. Okay, sige. Sandali lang. Magandang hapon, Professor. Magandang hapon, Melly, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Opo. Okay. Okay, Sec. Pag sinabi nating PFST at sabi nga ninyo, ito po ay nagsimula or na itayo noong 1984. Sa kasalukuyan po, ano po ang ginagawa nito at ano po ang kahalagahan nito kung ang pag-uusapan po natin ay agham for peace or science for peace? Well, itinayo ito noong 1984 ng mga pillars of industry katulad nila Menelao Carlos from the chemicals industry, nila Severino Poliosco from the agri-machinery industry, and dali lang. Okay. Okay, so mga kaibigan, 8 minutes po makalipas ang 3:00 ng hapon. Dito pa rin po sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating edition po ngayon ay Siyensya na, Tekno pa. Kaya po ang ating topic ay Science for Peace. Ano po? Kung saan po ay kasama natin ang ating kaibigan, ang butihing dati pong kalihim ng Department of Science and Technology. Okay? So, marami tayong itatanong kay Secretary tulad na lamang po ng ito ngayon. Alright. Yeah. Okay, so, ayan. Andito na ako. So, as I was saying, merong mga industrialists at that time na actually originally mga members yan ng Committee on Science and Technology ng DOST, katulad ni Menelao Carlos ng Resins, Chemicals, si Severino Poliosco ng Alpha Machineries, si Francis Ablan ng Caltex, at iba't iba pa. Tinayo nila yan kasi gusto nga nila makatulong in terms of promoting science and technology as a tool for development and also to encourage careers in science and technology. So nagsimula sila sa pamamagitan ng pagpapabricate ng interactive activities sa science and technology na principles sa science. So halimbawa, yung prinsipyo ng sa electricity, kung alin ang conductor at kung alin ang insulator, yung mga ganon, at iba't iba pa. So ito ay nagustuhan ng mga kabataan at it led to the establishment of the Philippine Science Centrum. So yung Philippine Science Centrum ay kung saan mo makikita ang lahat ng interactive exhibit na ito at pupunta dyan ang mga estudyante. Hanggang sa ito ay nagkaroon na ng parang equivalent centers sa iba't ibang regions. So, hindi naman lahat ng regions, pero halimbawa sa Davao nagkaroon, sa Naga, sa Cagayan, ganoon. Then, nagkaroon din ng programa na doon sa mga lugar na wala namang science centrum, dinadala yung mobile exhibits. So ito ay dinadala doon sa specific location na actually from Luzon to Visayas to Mindanao, at doon merong kapartner doon sa lugar na yon, doon ilalagay yung mga exhibits which usually would last for 1 month, at doon pinupuntahan ng mga kabataan yung exhibits na yon. Nung nagkaroon ng ondoy noon ng baha, ay isa sa naging
biktima yung aming science centrum sa Marikina Riverbanks. At yun ay itinayo uli. Pero nagkaroon na naman ng bagyo. Hindi ko alam kung ang pangalan. Nasira uli yung science centrum. So hindi na namin ibinalik yung Central Science Centrum, and we encourage yung iba't ibang regions to help in setting up small science centrum in the respective areas, lalo na dun sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. So diyan na nagsimula yung tulong-tulong ng halimbawa ng DOST, ng PFST, ng local government at saka ng DepEd in setting up small the equivalent small versions of the science centrum. So halimbawa sa Polillo, Quezon, sa Labat, yung mga ganyan lugar na medyo isolated talaga, hindi kaalis ang mga bata doon para pumunta sa Maynila o sa capital city ng science centrum. Dahil yung Roro pa lang, di po nung kanilang gagastusin. Mahal. So, yun ngayon ang focus namin. But on top of that, ay pinalaki namin yung aming program doon sa upskilling of teachers kasi alam mo hindi naman sa hindi naman magagawa lahat ng gobyerno yung mga ine-expect natin, kaya magtulong-tulong ang private sector at ang gobyerno. So PFST, the Philippine Foundation for Science and Technology, is one of those who went into this and expanded this program. So kami, naglilibot kami sa iba't ibang lugar kung saan meron kaming kapartner. Usually, ang kapartner namin ay DOST, ang DepEd, at saka yung local government unit. O kaya one of the state universities. So, katulad nga ngayon, nandito kami sa Marawi right now, ongoing yung aming program. Nagsimula kami ng umaga hanggang bukas ito. At ang aming lugar at ang grupo na aming ina-upskilling ay mga public school teachers doon sa lugar ng Camp Bilal, close to Marawi, kung saan nandun yung mga 6 camps ng MILF. So, ang MILF ay siyempre sila ay yung mga grupo ay tinutulungan ng gobyerno through the Office of the Peace Process, pero ngayon ang tawag doon ay OPA Pro o Office of naisipan ng OPA Pro kasi itong mga lugar na ito ay actually a BARM area na. BARM area na hindi na sakop ng regular DOST. So pero naisipan yata ng bagong kalihim ng OPAPRO, si Mr. Sarmiento ba yun? Na patulong sa DOST kahit na nila area yon. So ang ginawa ng DOST Region 12, ang Soxargen, sila yung pinakamalapit sa BARM ay nagbukas sila doon ng aming mga programang tinatawag ay Community Empowerment through Science and Technology. Yung CEST program na inumpisahan ng panahon ni Secretary Montejo at ngayon ay still ongoing pa at napakaganda ng epekto sa mga kababayan natin. So, nagpunta sila doon, yung usual entry points, ang ITDI, Industrial Technology Development Institute, ay nakadevelop na ng mga bagong water purification facilities na hindi ito yung timba-timba na lalagyan mo ng ceramic at napakamura, 350 pesos. So ito yung malaki na pupwede na sa buong community. So doon na hindi ko na matandaan kung ilang units, pero ito medyo expensive. Something like 350,000 ang isang facility. But that is good dahil kahit anong pinanggalingan ng tubig, napipurify nila. Alright. So tubig yun. And then, yung ating ginagawa sa education, di ba usually ay magbibigay tayo ng mga computer units. Of course, hindi naman namin masupplyan lahat sila. And then we give them the facilities and set up yung Starbucks natin na hindi kailangan ng internet connectivity dyan dahil nakadeposito na dyan yung more than 100 or 200,000 volumes ng mga libro na dyan mo na ma-access. Hindi lamang para sa estudyante, kundi para sa mga adults din, interesadong matuto sa science and technology o kaya ay sa mga livelihood projects. So yan, and then of course yung usual ibang elements niya na pine-prepare sila for disasters kasi yung mga baha, yung mga
bagyo, yung mga lindol, kung ano ang gagawin, at saka yung protection ng environment. But I think one of the most important is the livelihood part. Yes. Kasi yan ang kailangan nilang tulong Opo, dahil alam naman natin ang pinagmulan ng conflict usually Yes, ay ito opo. connected sa poverty, extreme poverty. And kaya natuwa sila sa mga ginawa ng DOST, Stock Sergeant doon. Kaya in-expand nila at ngayon nga ay sinama na itong upskilling of teachers. Okay. Sec, napakagandang balita po kasi nabanggit sa SONA ngayong taon po yung Science for Peace program ng DOST sa ilalim po ng CEST na inyong sinasabi kanina, CEST framework. Paano po nagsimula ang pakipagtulungan na ito kasama po yung OPAPRO at Joint Task Forces on Camps Transformation? I think the initiative came from OPAPRO na alam naman nila ang ginagawa ng DOST dito sa mga region sa Cotabato, hindi ba? I think they were the ones who offered resources that can be used for the CES program in the camp. Isa palang camp ang natutulungan, Meli, and there are 6 or 7 of them. We expect na magkakaroon ng expansion particular this year and next year. Okay. Sa datos po ay mayroong 69 S&T intervention na yung naisagawa sa 6 na MILF camps at 6 na pilot community sa Mindanao. Paano po itinaguyod ang proyektong ito para maabot ang mahigit 32,000 na dating combatants at kanilang pamilya? Siguro po yung aspekto ng pag-reach out sa kanila, mainly yung OPAPRO talaga ang may initiative. Pero siyempre ang OPAPRO is looking into the cooperation of other government agencies. At ako naman ay naniniwala na importante yun. So I think they probably had approached different government agencies to assist them kahit na ang operations nitong mga government agencies ay outside BARM. Pero malalapit sa BARM. So yun yung DOST-12 ay kanilang I think in-approach nila yan and nag-respond tayo positively. And kung makita mo siguro yung video ng mga interview ng mga tao doon sa camp, ako yung napaluha ako nung marinig ko yun dahil talagang ang tagal-tagal na naghihirap nitong mga ito. Ito palang peace process ay napakahalaga. Science for peace is one of the better tools. And kanina nga kasama ko sa buong umaga yung kanilang secretary for the, ang tawag sa kanya ay Secretary for the Development of ito yung Joint Task Forces on Camp Transformation in Camp Bilal. And he is also an engineer and he has been in MILF I think since he was 9 years old. Oh my so God, alam na alam niya. Ayun. And siya ngayon yung parang kausap namin. And he was so excited. Imagine sumama siya dun sa training ng teachers kanina. Kung ano yung ginagawa ng mga teacher. Pinapagawa namin mga exercises. Kung paano i-demonstrate yung Archimedes principle na maganda ang kwento. Kaya unti-unti from the first encounter or first collaboration lumaki. So nagkaroon ng dagdag na resources at magkakaroon pa ng dagdag pero we have to expand it to cover other camps. Okay. Alright. So nabanggit po ninyong ITDI so tubig. So sa malinis na tubig po at kalusugan, malaking tulong po ang solar powered water systems at safe waters technology na nakatulong po sa mahigit na 10,000 katao. Gaano po kahalaga ang access sa malinis na tubig sa pagpapanatili ng kapayapaan sa isang dating conflict-affected area? Definitely, yung basic needs ay napaka-importante. Water, food, shelter, at saka siyempre itong mga education ay napakahalaga. So, yung tubig ay hindi lang convenient, it's really a need, kailangan sa lahat ng ating ginagawa. Kaya mahalaga at magkaroon ka ng access doon ay napakalaking bagay. Tama, opo. Pero Sec, anong mga lugar ang nabigyan ng benefits ng solar powered water system na ito? Hindi ko alam kung alin yung solar powered. Ang alam ko lang yung ginawa. Baka nga yun yung sa ITDI. Pero hindi ko alam ang detalye noon at sinabi lang nila na yun ang in-install nila dun sa Camp Bilal. Camp Bilal. Okay. So ano po mga technology? B-I-L-A-L. Bilal. Bilal.
Okay. So ano-ano pong technology o livelihood project pa ang ibinibigay sa mga pamayanan? Aba, nakakatuwa kasi basically Meli, Opo. nag-umpisa sa food processing. Mhm. Halimbawa, papaano yung pagpo-process ng mga naaaning mga prutas o tsokolate or whatever, Opo. yung pag-bake ng tinapay na sabik sila. Oh. Oo, sa freshly baked bread, Opo. yung pag-aalaga ng mga native chicken, kamukha ng sampen, Opo. yung pag-aalaga ng Opo. yung ating yung mga Manok. itik, yung mga itik Okay, ng itik. Opo. ng DOST at iba't iba pang mga livestock, napakahalaga sa kanila yan. Ako nga ay sabi ko sa iyo, I was very touched when I saw the video na yung mga lalaki na may sukbit na barel ay naghihiwa ng really? mga ipoprocess na food galing. at nagbe-bake. Ano, hindi ba parang Tulong-tulong. nakakatuwa Opo. naman? Of course, hindi pa nila binababa yung kanilang armas, Oo. but eventually naman siguro. Oo. Okay. So sa kabuhayan po, may mga proyekto rin po sa agriculture, aquaculture at agroforestry para sa kababaihan at kabataan. Paano po nabago nito ang Yung- pananaw at pamumuhay ng mga dating mandirigma? Mahirap yung tanong mo na yun. Basta't ang mahalaga ay Okay. nagkaroon sila ng livelihood at makakain. Importante. Halimbawa, ay dependent sila sa isda. O mahilig sila sa isda. Opo, At opo. siyempre, ang mahilig sila sa hito. Di ba? Okay, oo. Although parang takot din yata sila dun sa mga hito na sobrang carnivorous. Ano? So, ang ginawa ng DOST ay introduce yung pag-alaga ng hito na hindi na yung kapwa isda ang kinakain. Ayun, sa backyard na. Kung hindi, ito na ay may feeds na dinevelop na. Opo. May feeds na dinevelop at saka yung pati yung container, maliit na lugar lang, pwede ka na mag-alaga ng kung ilang libong Yes, isda. opo, oo. Ayan ay nag-click sa kanila. Nag-click. So, it is a very, very good and sustainable source of food and tugma naman sa kanilang kultura or quality na pamumuhay. Okay. Sek, maaari bang maulit ang pamamahagi ng livelihood program sa isang lugar o isang beses lang po ito pwedeng ma-avail? Ito ba tuloy-tuloy? Hindi pwedeng tuloy-tuloy ito kasi we are aiming at sustainability. Okay. And of course, hindi na ako DOST. When I Opo. talk dito, ex-DOST na ako. Tumutulong lang kami sa DOST as a private foundation. Ano? Of course, ang DOST pa rin ang gumagawa ng programa, ng strategy. At from what I got, kasi ang importante ngayon ay yung makita yung immediate impact. Yes, opo, totoo. Kaya yung livelihood, for example, at water, ay napaka-importante kasi immediate ang impact sa kanila. Nakikita agad nila ang benefit. Opo. Pero, dapat din silang turuan ng long-term sustainability. Yes, opo. At ang pagkakasabi nga sa akin, napakalaki ng kanilang mga lupain. Wow. Ito ay lupain ng mga yung mga indigenous IPs. people. Opo. Pero sa aking pagkakarinig, hindi sila masyadong sanay sa pamumuhay ng agrikultura. At So, sila paano? po ay kamukha sa Marawi, Meli, most of the people there are traders. Traders. Ayun, opo, okay. Oo. Yun ang kanilang hanap buhay. Ayun. Kaya itong pagtuturo ng agrikultura ay medyo long term. Ayun, oo, kasi siyempre hindi nila maiiwan yung kanilang Hindi pagtitrade. basta-basta mai-impose Opo. natin na tungkalin mo yung lupa ninyo na nung sinabi sa akin na 10,000 hectares, talaga nagulat ako. Oo. Pero Sek, hindi ba yon kinukuha? I mean, hindi ba pwedeng lagyan ng another parang camp para sa mga tao din doon? Kasi alam ko merong mga lupa diyan sa bandang Mindanao na pwedeng pwedeng gamitin halimbawa ng militar or ng iba pang mga private entities. Ang alam ko ay iniisip ng DOSTs pakikipagtulungan sa kanila ay kung paano ma-attract ang mga negosyante, yung hindi sila, but ibang negosyante na pakinabangan yung lupa at kung pwede silang Kumita. makatulong bilang ma-employ sila at
as partners at yung kikitain ay meron silang share. Okay. Kasi kesa idle. Opo, Sa tama. idle. Oo, mahirap yung idle na lupa. Pero okay, so yung mga dating lugar po ng digmaan ay nagiging sentro na ngayon ng inobasyon at pag-asa sa USEC. Ano po ang maipapayo ninyo upang maging sustainable o pang matagalan ang mga proyektong ito? Well, ang tingin ko lang, kahit magpalit-palit sana ang ating mga administrasyon, sana Opo. ituloy nila yung mga proyektong naumpisa na ito. Ang DOST naman ay, at masasabi ko, isang ahensya na hindi papalit-palit ang isip. yes. Ano? So, Sa kanilang may ginagawa, direction. kahit kami mag-session dyan ng iba't ibang sekretary, Opo. yung magagandang proyekto ay itinutuloy. Ano? Yes, opo. Pero of course, hindi ko masabi sa ibang ahensya kung ganun din sila. Okay. Ang nakikita ko lang ay dapat magkaroon ng pagkakaintindihan ng iba't ibang ahensya kung paano makakatulong sila nang hindi naman sila nagko-compete, ano? At ika nga meron tayong ma-produce na synergy. Ayun. Para bang sabik na sabik mga kababayan natin na magkaroon sila ng tahimik na buhay. Ayun, okay. At So, hindi naman sila tumatangging magtrabaho. Ayun, okay. So, Sec, mag-iiwan lang po ako ng question kasi mag-break po tayo. Paano po matitiyak na ang mga teknolohiyang ibinibigay ay magagamit ng husto at mapapanatili ng komunidad? Yung sustainability po nito. Okay, sagutin po nyo yan. Well, yun na nga. Opo, Okay, mamaya nyo sige, na po later. sagutin dahil meron po tayong break. Okay, mga kaibigan, magbabalik ko kami. Para lang bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng ika-10 anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea. We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law. Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law. For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples. Ang ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This
is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paaralan ng bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas. Okay, so tuloy po tayo sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan para lang bayan sa Himpapawid at ang ating pong episode ngayon ay Siyensya na, Tekno pa at panauhin po natin si dati pong kalihim ng DOST, si Secretary or si Professor Fortunato Boy de la Peña. Okay? So yung question ko po, Prof, tungkol po dito sa paano matitiyak na ang mga teknolohiyang ibinibigay ay magagamit ng husto at mapanatili po ng komunidad? Oo. Kailangan sa umpisa pa lang ay meron ng understanding na gusto nila yung produkto ng teknolohiya na yon. Kasi wag mong ipilit yung teknolohiya na yung produkto ay hindi naman nila gusto o hindi naman nila kailangan. At natitiyak ko na pagka sinabi nilang kailangan nila yon at gusto nila, isikapin nila na magawa ang kinakailangan upang iyon ay maging successful. Of course, ay kaya nga natin sinisikap na maitaas ang antas ng edukasyon kasi habang lumalaki yung mga kabataan, sila na rin siguro ang makakaintindi na kung paano sila makakapamuhay ng independyente at sustainable. Kaya itong pag-upskill sa ating mga guro, ang mga prinsipyo na ating i-demonstrate hanggat maaari ay nagpapakita noong koneksyon sa ordinaryong buhay, no? Halimbawa, kanina nga nanood ako ng prinsipyo nung kung paano inaakit ang tubig sa mga elevated na lugar, following yung Archimedes screw principle. Nakita ko doon na yung mga itinuturo nila to interpret yung mga principles of science ay magagamit sa kanilang tunay na buhay. At halimbawa yung sa mathematics na very simple numeracy ay malaki ang maitutulong nun kasi mapaplano nila yung kanilang paano yung pumapasok na pera at kung paano yung lumalabas na pera kahit paano ay naiintindihan nila at meron silang itiyak kung paano kahit walang computer ay ma-estimate nila. Ayun, ang galing naman. Okay, so balikan lang natin sa Prof, no? May mga tiyak po ba tayong programa o teknolohiya ang DOST tulad po ng CEST o itong nabanggit ninyo kanina, Community Empowerment through Science and Technology na nakarating sa mga vulnerable o conflict affected areas upang magbigay ng pangkabuhayan at edukasyon. So ito po ay ginagawa na ng PFST. Pero meron pa ba ho tayong mga kahit na mga sinisimulan pa lamang o tapos na mga project? Yung PFST naman ay kung ano lang ang gustong ipagawa sa amin. Nag-o-offer kami ng aming serbisyo at sinasabi ko nga doon sa isang pulong ng ating mga regional offices na nandoon din yung Office of DOST Certified Foundation. Sabi ko, i-maximize ninyo ang paggamit dito sa mga certified foundations kasi hindi naman kayo makaka-expand ng inyong mga bilang ng empleyado ng ganun-ganun lang. Kaya pwede naman yung ma-expand ng inyong reach with cooperation from other entities. Siyempre, kailangan lang may resources namang magagamit. Now,
yung mga teknolohiyang, ano nga yung tanong mong uli, Meli? Nakalimutan ko na yung umpisa ng tanong eh. Sabi ko po itong mga technology tulad po ng CES, di ba? Kung nakakarating sa mga vulnerable. Naalala ko na. Opo. Naalala ko na. Okay. Oo. So, ako nga, noong isang araw, wala namang connectivity dito sa pinag-uusapan namin. Ako kasi naimbita ng isang Catholic school, yung St. Jude Catholic School, na magsalita doon sa kanilang mga graduating sa Senior Science High School. Nag-organize ng event mga estudyante themselves. At ako'y nagpunta ron, kinuwento ko sa nila kung ano mga ginagawa ng science and technology community, ano yung mga examples ng mga research institutes na talagang nagpa-participate sa development ng technologies. And inanyayahan ko silang, baka interesado kayo, ay sasamahan ko kayong pumunta sa DOST. Makita ninyo yung mga ginagawa doon. At natuloy nga yan noong Tuesday, July 28, sinamahan ko yung mga bata sa Food Processing Division ng ITDI kasi ito yung madali nilang ma-appreciate kung paano kikita. Tapos sinamahan ko sila doon sa packaging center na kitang-kita din nila kung paano nakakatulong yung packaging sa pag-improve ng quality at salability ng produkto. And in fact, kahit yung packaging pwede rin business. Lalo ngayon yung paggawa ng mga biodegradable containers, di ba? Tapos, pinakita ko rin sa kanila kung paano ginagawa yung mga fuel cells na importante sa ating electric vehicles. And later on, ipinakita ko sa kanila yung mga ginagawa sa ating Textile Research Institute. Napakarami na. Hindi lang yung paggawa ng mga yarns na malaki ang naitulong sa atin, maging sa ating mga farmers na nagpo-produce ng mga raw material, kundi pati yung paggamit ngayon ng tela sa iba't ibang produkto, hindi lang damit. Meron na ngayon tela para sa sapatos, meron na tela para sa bag. Andyan yung mga textile na hindi na kailangan i-weave pero nagagamit, katulad ng mga ginagamit sa disposable diapers, sa inyong mga at iba-iba pa yung produkto. So nakita, na-appreciate nila na ito palang ating indigenous fibers ay malayo din ang mararating. Pati yung mga indigenous coloring materials natin na very abundant dito ay napakaganda. And lastly, dinala ko sila dun sa Advanced Manufacturing Center kasi itong mga bata ay talagang interesado sa mga robotics, automation. So at least na-appreciate nila. So ang ating mga research and development institutes, maging yung mga universities na mayroong niche research centers for research, ay may ma-i-offer na technology sigun sa availability ng resources doon sa lugar. Kaya nga yung mga niche research centers natin, nakakonsentrate lang sa isa o dalawang produkto, pero yun yung talagang produkto ng kanilang lugar. Halimbawa, yung Tamarind Research Center sa Pampanga, alam naman natin na doon ang gagaling yung mga matatamis na sampalok. Yung Sea Cucumber Research Center sa Naawan, Misamis, na napakamahal ng produkto pero hindi masyadong na-expand yung production at yung marketing at iba't iba pa. So yung mga yan ay through the community empowerment to science and technology, nakikita nila ano ba yung mga ginagawa dito ng ating mga state universities, colleges na pwede natin pakinabangan. Kasi nandun na tayo sa puntong hindi lang yung mga government research and development institutes ang nagtatrabaho, andyan na rin yung mga state universities na tumutulong. At sana naman yung iba pang ahensya sa gobyerno ay tangkilikin naman yung produkto na pinagkagastahan ng R&D ng gobyerno. Kasi ang nakita ko, meron ka ng produkto na hindi naman malayo ang quality sa imported at mas mura pa nga o kaya na kahit nakapantay lang ang presyo, bakit ang bibilid mo pa yung sa ibang bansa? Hindi pa ho naaalis yung ating colonial mentality. Yan ang kailangan ma-address. Alright. Sec, nabanggit ninyo kasi itong mga vehicle, no?
nabanggit din sa SONA itong DOST. Congrats na Alin yun? yung ano po, yung VE, EV po. Nabanggit po ni President Bongbong Marcos ang DOST tungkol po sa electric vehicle. So ayun. At ito ay napakaganda kasi siyempre nakakabawas po 'yan sa sa pollution sa ating paligid at marami din pong nabibigyan ng trabaho dahil pwede sila magtayo ng charging center. Okay. Diyan po sa Marawi, ano po ang nakita niyong mas kinakailangan ng mga komunidad para mapaunlad ang kanilang pamumuhay? Ang daming magagandang bagay dito na parang hindi masyadong alam ng iba. Naglibot ako ngayon. Opo. Meron silang magagandang lugar, no? Nandyan yung Lake Lanao, no? Nandyan yung kanilang lugar na nandyan yung magagandang, well, of course, nasira yung iba, no? Magagandang mosque, no? Opo. Nandyan yung kanilang lugar na nagtayo na nga sila ng convention center. Meron silang Museum of Living Traditions. Opo. Pero parang walang masyadong tao. Hindi ko alam Really? kung sino ba ang responsible Target doon okay. o baka nandun pa din yung impression ng mga tao na nakakatakot dito sa lugar dahil sa peace and order. Yes, Pero opo. nakita ko naman napakatahimik. Okay. Hindi ko alam kung paano mababago yun eh. But to me, malaki ang role ng local government. Opo, tama. Oo. So, dapat lang siguro na maging, yung mga local governments diyan, di ba, friendly naman sila sa Department of Science and Technology. So, dapat siguro na kailangan ng, from time to time na hi, hello. Para kung ano man po yung mga... Oo nga, pero hindi naman kasi kami tourism agency, pero nakikita ko ang daming magagandang lugar. Opo, ayun, okay. Alright, so ngayon po ay masyado ng moderno ang panahon, Sec. Palagay ba ninyo, alright, nawala na yung aking tanong. Ayun. So, paano po nakakatulong ang science education at ang ating mga media outlet upang hubugin po ang isip ng ating mga kabataan tungo sa paglikha at pagpapaunlad sa halip po na sa karahasan? Naku parang pinasosolve mo sa akin ang buong problema ng buong Pilipinas sa tanong mo na yan. Konti lang po, kahit na konti lang. Naniniwala ako na sa ating panahon, marami tayong natutuhan sa paaralan na nandiyan pa sa isip natin magpahanggang ngayon. Hindi ko alam kung paano itinuturo ang mabuting values sa mga paaralan at saka yung kahalagahan ng kasipagan para ikaw makapamuhay at yung huwag kang mahiya sa trabaho basta marangal. Hindi ko alam kung paano itinuturo ngayon yan, pero naniniwala din kasi ako na hindi naman maituturo lahat sa paaralan yan. Dapat sa bahay tinuturo din yan. Edukasyon sa pamamahay, sa pamilya. Iba na kasi ang panahon ngayon. Yes. Sabi nga nila, ano nga yung tawag nila? Dalawa yung nagtatrabaho at walang anak. Ayun. O kung meron mga anak ay hindi naman sila ang nag-aalaga kasi nagtatrabaho sila. Iba. Hindi ko alam. Masyado nang moderno ang panahon. Parang naiwan na nga ako ng modernisasyon. Hindi kayo naiwan kasi hanggang ngayon ako'y mangungumpital, kailan pa ako mag-aral ng electronic banking. Okay. Oo nga. Pero talagang mahirap naman kasi hindi yun ang kinagisnan mo at pero dapat mag-aral tayo dahil hindi naman magbabago yung kapaligiran natin para sa atin, tayo na yung mag-adapt to sa mga modernization nilang sinasabi. Pero kung minsan sabi nga may kausap akong kaedad ko rin, ako gusto ko pa rin makita yung teller sa bangko. Gusto ko pa rin yung may kausap ako. At malaki ang naitutulong kung may problema ako. Ayun. Parang ganun din ako. Ganon. Hindi. Pero siguro, half-half, di ba? Dapat malaman mo rin ng konti yung modern at saka pwede mong ipanatili yung traditional, di ba? Okay, so bilang dating Opo. Sige pa. Yung modernization, kung minsan kasi sa isip ko, may epekto sa values ng tao. Hindi ko alam
kung lahat ng alam mo na pagka may Pero modernization, totoo yung sinabi syempre, nyo. you give up something. You give Yes, up something. totoo. And kung minsan yan yung nakakambago sa pananaw ng mga tao na medyo nagkakaroon din ng negative effect. Yes, totoo yun. Kasi minsan sasabihin ng mga kabataan, moderno na tayo ngayon, mami, hindi na kailangan yan. So, kailangan pa rin talaga ng gabay ng mga magulang sa mga bata, kahit na ito ay mga millennials. Dahil kung pababayaan natin sila, talagang, mapapariwara din dahil sa sobrang moderno ng panahon. Pero, Sec, bilang dating kalihim po ng DOST, paano kaya masisiguro na hindi gagamitin sa terorismo o cyber warfare ang mga imbensyong scientifico? Yan kasama sa ating sa education natin. Okay. Kamukha kanina, nag-picture taking kami kanina dito sa Marami. Sabi nung katabi ko, ay Secretary, yung iyong pagtaas ng mga daliri, huwag mo ihaharap yung iyong fingers at baka yan makuha ng AI, ikaw mabiktima. Kasi yun daw mga makikita nila yung ang outline ng aking fingerprints, po pwedeng magamit against me. Hindi ko alam kung ko ngayon ko lang narinig niya na pati pala yung pagtataas ko ng kamay kailangan baguhin ko. Pero kailangan ding makita yung positive and negative. Sabi nga nila, sa progress naman, hindi lahat puro positive. May negative talaga. Tama, opo. Kamukha yung mga pinag-uusapan natin ngayon, hindi ko pa rin masyadong abot ng malalim itong Paxilica. Yes, opo. Buti nabanggit nyo yan. Oo nga, ganda pag-usapan yan. Hindi pa naman natin alam kung ano yung detalye. Lahat na ng negative ay lumabas na. Well, of course, hindi ko naman pinagtatanggol yun. Pero sabi ko, siguro naman bigyan ng pagkakataon na maipaliwanag kung ano yun. Dapat lang talaga ipaliwanag ng mabuti Sec, kasi para sa akin parang syempre kanya-kanyang opinion yan di ba? Para sa akin makakatulong ito sa ating bansa kung ano man yung contract ay dapat transparent, di ba? Hindi yung pipirma na lang tayo na hindi natin alam kung ano yung mga nakalagay doon at magsisisi tayo sa huli na, di ba? Mahirap yun. Pero sabi nga itong Paxilica ay makakatulong talaga sa atin kung maging open ang both sides kasi mas maraming mabibigyan ng trabaho. Although sinasabi nila na yung environment, daw nito ay hindi maganda. Pero parang sa nakikita ko, parang nababasa ko, parang water lang ang kailangan. Maraming water. Kulang tayo sa water, kaya baka maghirap din tayo. Pero siguro po, pag-aralan din ninyo yung Paxilica na yan, Sec, at pag-usapan natin next time. Okay, so siguro po ano pang gusto niyong ano pa po ang gusto niyong idagdag na maganda dito po sa peace as a science for peace? Well, sana ay tuloy-tuloy na ito, mapalaganap dun sa ibang camps at sana ay magpatuloy pa rin ang suporta sa DOST sa kanyang ginagawa at sa iba pang ahensyang tumutulong. Ang mahalaga nga, sabi ko, ay patulong-tulong kamukha sa ginagawa, katulong namin ng DepEd, no? I mean, parang kami yung sumusuporta actually sa DepEd. At ang nag-enable naman sa aming foundation ay DOST. Ayun, siguro ito yung maitutuloy, itong pamamaraan, marami tayong magagawa. Huwag nating isipin na itong trabaho na ito ay kami lang ang pwedeng gumawa. Opo. Kuminsan kasi merong ganong tendency yung mga ibang ahensya na ito ay teritoryo namin, ito ay kami lang ang gagawa. Pero kadalasan, hindi naman nagagawang lahat. Kaya yung pagko-collaborate ay importante rin. Okay. Alam nyo, dapat, Sec, yung may ugali kasi mga Pilipino na, akin lang to, amin lang to, di ba? Parang hindi open para sa lahat, para pag nagtutulungan kasi mas madali Pero Sec, pag-usapan natin ng konti, magpapaalam na kasi tayo in 3 minutes. Yung pong AI, yan ho ba napasama diyan sa inyong pag-uusap kapag PFST po ang sa peace process? Opo. Hindi pa namin napag-usapan. Okay, opo. Kasi napaka-basic na kanilang kailangan. Mga teknolohiya na makakaroon sila ng kita at makakaroon ng makakain. Mga teknolohiya na mapapabuti ang edukasyon ng mga bata. Mga teknolohiya na hindi na sila maglalakad ng daan-daang kilometro bago makarating sa access sa isang bagay.
Sabi ko nga, itong aming mga ginawa noong panahon ni Secretary Montejo, ay napakaganda. Itong kanyang mga hybrid train, hybrid road train, ay hanggang ngayon na hindi pa magkaroon ng mga clearance sa kinakailangang ahensya para magamit. Oo nga, parang hindi na nga pinapansin bakit kaya gano'n? Dapat Ay, nako. Pero dito nakita ko na papaanda rin nila. Pinilipat na from Jensan to Cotabato. Cotabato. Opo. Kasi mas makakatulong ito Depende diba? rin kasi sa lugar na kung sila ay nagwe-welcome sa change or kung hindi. Opo. Nabanggit niyo na basic ang kailangan nitong mga camps na inyong pinupuntahan, Sec. Pero yung robotics ba? Di ba yung robotics dapat ay isama yan? Kasi parang ano naman yan hindi naman siya kagaya ng AI na masyadong high-tech. Oo, pero sa tingin ko ngayon ay wala pa sila sa stage na gano'n. Ayun, okay. Sige. Alright. Sige po. So, maraming salamat. Hanggang kailan po kayo dyan sa Marawi? Bukas. Hanggang bukas. Okay. So, alright. So, ano pong gusto niyong iwanang mensahe sa ating mga kaibigan? Well, ang masasabi ko lang, ang bawat Pilipino ay at some point in our lives ay natulungan naman tayo ng ating pamahalaan. Kahit nagpaiba-iba yung pamahalaan, pinakinabangan natin, maaaring sa edukasyon, maaaring sa health, maaaring sa iba't pang bagay. Kaya kung ang pamahalaan ay na-challenge dahil sa iba't ibang bagay na hindi naman niya makontrol, yung bang pagtaas ng gasolina hindi naman kasalanan ng gobyerno natin dito, kasalanan niya ng mga gera-gera. Tingnan natin kung how we can help. How we can help in our own way. Kahit tumulong ka lang sa kapitbahay mong alam mong hirap na hirap. I mean, wag naman lang sila abusuhin. Pero kung ang bawat isa ay merong ginagawang pagtulong sa iba, sa tingin ko mababawasan ang hirap na dinadanas. Okay. Alright. So maraming salamat, Secretary Boy de la Peña, at God bless po ang inyong PFST at ang inyong ginagawa diyan sa mga sa inyong pinupuntahang mga lugar. Okay? So mga kaibigan, ang ating ang ating pong panahon si Professor Fortunato Boy de la Peña, Chairman po ng Philippine Foundation for Science and Technology or PFST at former DOST Secretary. Okay? Ako pong muli si Melly Tenorio. Thank you kay Orly Lopez, kay Joy Timidan, at kay Tess Ramirez. Ako pong muli si Melly Tenorio. Hanggang sa susunod pong Sabado. Bye! God bless po!